Ang istorya ay tungkol sa isang komunidad na kung saan ang tanging pinagkakakitaan ay ang Monster Fighting Stadium, ngunit ito ay ipagigiba na. Si Winnie na ang tatay ay dating sikat na trainer, ay kailangan ngayong maghanap ng isang monster na ipanlalaban, para mailigtas ang kanyang hometown. Nagsimula ang lahat ng magsilabasan ang mga dambuhalang halimaw mula sa sentro ng daigdig. Ang mga halimaw ay nilabanan ang isa't isa at ito naman ay ikinaaliwan ng mga tao. May isang bayan na tinatawag na Stoker, ang merong sikat na coach at monster sa larangan ng wrestling. Sila ay sina Rayburn Sr. at ang coach nitong si Jimbo Coyle. Pero sa hindi inaasahang trahedya, naaksidente sila habang papunta sa isang wrestling match. Matapos ang ilang taon, ang assistant ni Jimbo na si Siggy, ay nakahanap ng sariling nitong monster at tinuruan ito kung papaanong mag-wrestling. Inihanda niya rin ito para sa isang malaking laban na magaganap sa Stoker Stadium. Ang lahat sa bayan ay nagkumpulan para mapanood ang laban. Si Winnie, anak ng namayapang si Jimbo, ay sabik ding makapanood ng wrestling match. Ang lahat ng tao sa stadium ay sumusuporta sa paborito nilang monster wrestler na si Tentacular, na siya ring nagmula sa bayan ng Stoker. Ang mga commentator ay neutral naman sa laban dahil parehas ang mga manlalaro na wala pang ni isang talo. Kaya ang laban daw na ito ang magsasabi kung sino ang pinakamagaling. Nagpakita na si Tentacular, nagliwanag ang mga tentacles niya sabay nag-celebrate sa mga excited na audience. Si King George, ang defending undisputed champion, nagpakita siya at galit na nagsigawan at nagbuo ang buong bayan sa kanya. Sinimulan na ang laban, at nangungunang maging dominante si King George laban kay Tentacular. Napansin naman ni Winnie ang pagdila ni King George sa kanyang ilong na parang isang pattern. Nagmadali siya matapos napuntahan ang ringside ni Siggy, at sinabihan sila na dinidilaan ni King George ang kanyang ilong bago ito umatake. Nagpasalamat si Tentacular sa kanya at saka ito lumaban ulit sa ring. Nagsimula ang second round at ginamit ni Tentacular ang payo ni Winnie para ma-knockout ang kalaban niyang si King George. Nanalo si Tentacular sa wrestling match at tinanggap niya ang championship belt. Pero ang selebrasyon ay biglang napahinto nang gulatin niya ang lahat at sinabing, iiwan na niya ang Stoker at pupunta sa mas malaking syudad para lalo pang sumikat. Ang kanyang bagong manager na si Jimothy ay sinabing, sa Slitherpole ang susunod nilang destinasyon. Umalis ng stadium si Tentacular dala ang championship belt habang galit na nagbubo ang mga tao sa kanya. Kasunod noon, nagmeeting ang mga tao sa diner ni Fred kasama din ang mayor. Ipinaliwanag ng assistant niya sa simpleng paraan, walang monster equals walang kita ang stadium. Wala na rin tayong pambayad sa utang sa bangko, na panang-renovate sa stadium din mismo. Dinagdag ng mayor na ang may-ari ng Slitherpole ay nag-alok na bibilhin nila daw ang gusali, at gagawin nila itong isang malaking parking lot. Kinumbinsi ni Winnie ang taong bayan na wag pumayag ibenta ang stadium. Sumagot ang mayor na meron lang silang 70 araw para bayaran ang utang o ang maghanap ng isa pang monster na kasing husay ni Tentacular. Nagpunta sa loob ng stadium si Winnie at naaalala niya ang mga panahon na kasama pa niya ang tatay niya at naisip rin gayahin niya ito. Sa lalong madaling panahon, umuwi siya, nag-impake rin ng mga gamit, at nagpaalam sa nanay niya na pupunta siya sa kalapit na syudad para maghanap ng monster na lalaban sa kanilang bayan. Nakarating si Winnie sa Pittsmore at may napanood siyang laban ng isang monster na si Axe Hammer, at madali lang nitong natalo ang kalaban. Pagkatapos, kinausap niya ito at nag-offer na maging coach siya nito at hanapan ito ng mga laban sa isang malaking stadium. Isa-isang nagsitawanan lang ang mga monster na kinausap niya at hindi siya sineryoso. Nag-relax siya matapos sa may bar at kinausap niya ang isang lalaki na tumaya daw sa isang natatalong monster. Nakita ito ni Winnie at saka napansing ito pala ay ang anak ng dating sikat na si Rayburn Sr. Ang monster na ito ay binago ang kanyang pangalan at siya na ngayon si Steve the Stupendous. Ang papel niya sa ring na yun ay ang matalo lagi gaya ng utos sa kanya ng kanyang employer. Pero nanggugulo si Winnie habang nakikipag-wrestling siya at aksidente namang nanalo ito nang mapabagsak niya ang kanyang kalaban sa ring. Ang kanyang employer na si Lady Mayhem, ay lumabas mula sa kanyang opisina at lumipad papunta kay Steve. Sinabi niya kay Steve na kailangan niyang bayaran ang malaki nitong natalong pera, nung magdesisyon siyang mag-isa na ipanalo ang laban. Kinausap ngayon siya ni Winnie sa locker room at sinubukan niyang kumbinsihin ito, na pwede silang bumalik sa Stoker at magsanay doon para siya maging isang magaling na wrestler.
Napapayag niya naman ito sa kondisyong hindi niya siya tatawaging Rayburn. Nagbalik silang dalawa sa bayan ni Winnie at pumasok sa training room sa loob ng stadium. Napatitig si Steve sa wrestling ring at naalala niya tuloy nung pinagsasabihan siya ng tatay niya na ang pagsayaw-sayaw niya ay nakakahiya lang bilang may pangalang Rayburn. Ipinaliwanag sa kanya ni Winnie na madi-demolish na ang stadium kung wala ditong magaling na monster na magre-wrestling. Sumagot si Steve na hindi siya ang kanyang tatay kaya wag na siyang umasa na maging kasing talento niya ito. Magpahinga ka na lang sa ngayon, sabi ni Winnie, at dinagdag pa niya na magsisimula ang training natin bukas ng mas maaga. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay gumising na agad itong si Winnie at nagbihis, sabay lumapit sa kanya ang kanyang ina para ibigay ang susi ng lumilipad na sasakyan ng kanyang ama. Excited ngayon na nagpunta si Winnie sa training ring pero ang nahagilap niya ay ang natutulog pa ring si Steve. Sinubukan niya itong gisingin pero tumanggi itong mag-ensayo at nagsabing, siya na daw ang bahala sa laban gamit ang sarili nitong wrestling style. Kasunod, binigyan agad ng laban ni Winnie siya kay Ramarile Jackson. Habang nasa ringside, ayaw makinig ni Steve sa mga payo sa kanya ng coach niyang si Winnie. Nagsimula ang laban, at napansin ni Steve na talagang lumalaban ng wrestling itong si Jackson at hindi nagkukunwaring manalo kagaya ng sa Pittsmore. Maswerte namang nakarating siya sa sumunod na round. At nung nabanggit ni Winnie na ang mananalo lang ang tatanggap ng pera, nagbago agad ang isip ni Steve na kailangan niyang manalo sa laban. Pinayuhan siya ni Winnie na si Jackson ay malakas ngunit mahina ang stamina nito. Dinagdag pa niya na kailangan mong tumakbo at umilag lang sa kanyang mga atake, hanggang sa ito ay tuluyang mapagod. Nagsimula na ang second round pero nahulog naman itong si Steve sa ring. Hinabol siya ng hinabol ni Jackson na parang may rabes na aso hanggang sa makabalik ulit sila sa ring. Napansin ni Steve na nanghina sa kakatakbo ang kanyang kalaban at ginamit niya itong tsansa para mapatungan siya hanggang sa matapos ang countdown. Nanalo ang dalawa sa wrestling match at sinabi ni Steve na iba pala ang pakiramdam kapag nanalo ka. Nagbalik ulit silang dalawa sa Stoker at doon, nagseryoso na itong si Steve na mag-training pero lagi siyang nahihirapan kahit sa simpleng exercise. Tinanong siya ni Winnie kung anong problema, nagreklamo naman itong si Steve na keso hindi daw niya kayang gawin yung mga training sa kanya. Pero humingi siya ng tawad at nagsabing, hindi ko kayang maging katulad ng tatay ko sa wrestling. Tinanong na lang ulit siya ni Winnie kung anong paborito niyang gawin at masaya naman itong sumagot na gusto niya talaga ang pagsasayaw. Nagpatugtog ng musika si Winnie at hindi napigilan ng monster ang magsayaw sa training room. Napansin ni Winnie na magaling talaga siyang sumayaw at pwede nila itong gamitin sa wrestling match. Kumalaban si Steve ng napakabilis na monster sa kasunod niyang laban. Ginamit niya ang kanyang hilig sa pagsasayaw sa wrestling at sa bandang huli, ibinagsak niya ang kalaban sa sahig at nanalo siya. Masaya si Winnie sa resulta ng kanilang laban at sinubukan niya ring sumayaw pero sinabi ni Steve na hindi siya marunong sumayaw. Nagpatuloy ang kanilang pagsasanay at sa bawat wrestling match nila, natatalo nila ang kalaban gamit ang pagsasayaw sa wrestling. Nakakuha si Winnie ng importanteng susunod na laban pero ang problema, isang napakalaking dambuhala ng kalaban. Dinagdag pa ni Winnie na para matalo ito, kailangan itumba yung kalaban ng nakahiga ang likod nito. Humingi siya ng pabor sa kaibigan niyang si Axe Hammer para makapag-training si Steve na magbuhat ng mabibigat na monster. Pagdating sa laban, binuhat niya yung dambuhalang kalaban at aksidenteng naitapon niya ito palabas ng ring at nanalo sila. Isang critic at commentator na si Mark, ay pinuna ang laban ni Steve ay hindi klase ng wrestling kundi isang kalokohan lang. Sa interview nila kay Winnie, sumagot siya na nanalo pa rin sila sa wrestling style nila ng 3 sunod-sunod na laban, at handa na sila sa kahit na kanino at hinamon ang mga ito sa mismong bayan nilang Stoker. Pagbalik naman nila sa stadium, nakita nilang may mga kumukuha ng kanilang mga gamit at gym equipment. Sinabi ng assistant ng mayor na hinahanda na nila ang stadium para i-demolish ito sa gagawing parking lot. Nag-offer daw si Jimothy ng mas malaking halaga kung pabibilisan daw ang proseso ng paggiba dito. Ang mayor na mismo ay nasa meeting na ngayon para pirmahan ang pagbebenta. Nagmadali silang puntahan at pigilan ang mayor para sabihin na ang susunod nilang laban sa stadium ay si King George. Pero tumawa lang dito si Tentacular dahil nag-retire na daw yung dambuhalang aso simula nung natalo niya ito. Pinakita rin ni Jimothy ang news article ni King George at ibinunyag ni Tentacular na siya talaga ang may gustong ipagiba ang Stoker Stadium. Para daw mabura na ang legacy ng dating sikat na monster na si Rayburn.
Inaasar kasi siya lagi ng mga tao na hindi siya kasing husay ni Rayburn kaya nagdesisyon siya na pasabugin na lang ang stadium. Pagkatapos ay inihagis ni Tentacular si Steve sa mga upuan. Nagmakaawa si Winnie na wag niyang ituloy ang demolisyon pero tinanggihan siya at pinirmahan na ni Jimothy ang kontrata. Tinanong niya si Siggy kung okay lang sa kanya na wasakin ang stadium, sumagot ito na meron na siyang magandang oportunidad kasama ni Tentacular, ayaw niya lang sayangin ito. Walang nagawa si Winnie kundi ang umiyak na lang. Sinamahan ni Steve ang kanyang coach na malungkot sa rooftop at sinabihan siya ni Winnie na pwede na niyang bayaran ang employer niya sa mga napalanunan nila, at malaya na siyang gawin ang gusto niya. Kasunod noon, bumalik nga si Steve sa Pittsmore at malugod namang tinanggap ulit siya ni Lady Mayhem sa kanyang ring, para pagkakitaan ulit siyang matalo sa laban. Pagkabukas niya ng locker, nakita niya ang picture ng kanyang ama na si Rayburn. Nung sumunod na araw, pinapanood ni Winnie na inihahanda na ang pagpapasabog sa stadium nila. Humalik si Maggie sa kanyang anak at sinabing bibilhan niya siya ng yogurt. Nagulat siya pagkatingin niya ulit sa bintana, nang makita niya ang mata ni Steve na sumisilip at tinanong niya kung ano ang ginagawa nito. Sumagot siya na kailangan niya ng coach at dapat hindi rin siya sumuko. Ikinatuwa ito ni Winnie at niyakap ang wrestler niya. Dumating si Tentacular para sa paghahanda ng demolisyon ng stadium. Pinindot niya ang switch at nagulat ang lahat na walang nangyaring pagsabog. Nagpakita ngayon itong sila Winnie at hinamon nila ng wrestling match si Tentacular na mismong gaganapin dito sa stadium ng Stoker. Sabay ibinulgar ni Steve sa lahat na siya si Rayburn Jr., ang anak ng sikat na wrestler na si Rayburn Sr. Sinabi ni Winnie na hindi pa rin tuluyang mawawasak ni Tentacular ang legacy ni Rayburn Sr., kung nandito pa rin ang anak niya na patuloy na nanalo sa wrestling. Hinamon nila si Tentacular ng 3 round, at kung buhay pa rin si Rayburn Jr., sa kanila na ang stadium. Ang mainiting ulo na si Tentacular ay pumayag sa hamon sa kanya, at inihagis ang kinayayamutan niyang estatwa ni Jimbo sa malayong burol. Tuwang-tuwa naman ang lahat ng tao para kay Rayburn Jr. Nagsama-sama rin ang buong bayan na magtayo ng training gauntlet para kay Steve. Ginaya nito ang maaaring atake ni Tentacular sa kanya para naman mapaghanda niya ng mabuti ang nalalapit na laban nila. Pagkatapos ng napakaraming ensayo sa training gauntlet, nagbigay respeto sila sa estatwa ni Jimbo. Ang gabi ng Ultimate Championship ay nalalapit na, sabik na rin ang mga commentators sa magiging laban ni Rayburn Jr. Nagsihiyawan ang mga tao nang makita nilang lumabas silang dalawa papunta ng ring. Huminga siya ng malalim at nandun din ang nanay niya para masuportahan sila. Lumabas din sa kabilang side si Tentacular, at ipinagmalaki din ang championship belt na hawak nito. Nakita ito ni Steve at nakaramdam siya ng matinding takot. Sinabi niya kay Winnie na hindi niya kayang gawin ito at hindi niya mahihigitan pa ang ama niya. Sumagot siya na hindi niya kailangang maging katulad ng ama niya, dahil nandito tayong dalawa para magkaroon ng panibagong istorya sa wrestling. Natuwa dito si Steve at tumaas din ang kumpiyansa niya sa sarili. Nagsimula na ang laban, at napatumba agad ni Tentacular siya ng mabilisan. Bumangon ulit si Steve at nagsimula ng magsayaw sa ring, sabay ilag sa mga atake na ginagawa ni Tentacular sa kanya. Natapos ang unang round, at nagalit dito si Tentacular. Kailangan mo nang gawin ang gaya ng na-training natin, sabi ni Siggy sa kanya at nagsimula na ang pangalawang round. Ginamit ni Tentacular ang sarili din niyang dance moves, para atikihin si Steve at napatumba niya siya ng maraming beses at nagring na ang bell. Binalaan ni Tentacular si Steve na tatapusin nito ang buhay niya kung magpapatuloy pa siyang lumaban. Ganun din ang ginawa ni Siggy. Lumapit siya kay Winnie at pinayuhan siyang wag nang magpatuloy, at unahin muna niya ang kaligtasan ng kanyang wrestler. Kumuha na ng tuwalya si Winnie at balak na niyang sumuko, pero nagsabi ang nanay niya na hindi ang stadium ang legacy ng inyong mga ama, kundi ang kayong dalawang anak nila. Sumang-ayon dito si Steve at nagsabing gusto pa rin niyang lumaban hanggang sa huling sandali. Ang pangatlong round ay nagsimula na. Sumugod sila sa isa't isa at parehas silang bumagsak. Binuhat ni Tentacular siya ng kanyang mga kamay at inihagis siya sa labas ng ring. Nagpatuloy ang laban at parehas nilang napapatumba ang bawat isa sa ring ng maraming beses. Pero mas lumalamang si Tentacular, at napigilan din ni Steve ang mga kamay nito. Pagkatapos, idinikit niya ang mga suction nito sa gilid ng ring at ginamit niya ang tsansa na ito para umatake. Gagawin na sana niya ang ultimate attack niya pero pinigilan ito ni Tentacular gamit ang maliit na upuan.
Nawalan ng balanse ang bida na nagresulta ng pagbunggo niya kay Tentacular at parehas silang bumagsak sa ring. Bumangon agad muna ang kalaban, pagkatapos ay pumalakpak ang mga tao ng sabay-sabay, na narinig naman ni Steve kaya ito napabangon din. Hinugot ni Steve ang mga kamay nito at pinaikot niya siya sa buong ring. At sa pinakahuli, pinatalbog niya ang kalaban sa ere sabay sinalo niya ito gamit ang puwet niya. Nawalan ng malay ang kalaban at si Rayburn ang nagwagi ng wrestling championship. Nag-celebrate ang lahat ng mga tao sa Stoker at nakuha din sa wakas ni Rayburn ang championship belt.